balikan na natin yung ating tutuloy natin yung pinag-aralan natin last week, ano. Ito ay tungkol dun sa tapusan tayo ng verses 4 to 7. Ay ang pinapakita dito ay ang spiritual character o yung katangian ng isang nagpapatawad. So, din siya sa atin last time ay yung verses 8 to 18. Ito ay action naman o pag-kilos. Anong ginagawa ng isang anong action ang ginagawa ng isang taong nagpapatawad. So, alam na natin, siguro naman, ayok, natatandaan nyo pa yung mga yung mga nireview natin last time, yung kwento. Tungkol saan ba itong ating kwento, itong pinag-aaralan natin? Tungkol saan? Tungkol sa pagpapatawad ni Filemon kay Onesimo. Yan. So, forward na natin yan. Fast forward na tayo, ha. Kasi di-discuss na natin yan. Actually, 2 linggo na natin inuulit yan, eh. Ayan, ito yung review. Ito na tayo. Ito. Yung ano bang ginagawa ng isang tao yung nagpapatawad? Ano yung kinakailangan niyang gawin? So yung una, ayan. We left off last Sunday ay yung pagtanggap or reception. Reception yan yung pagtanggap. Tanggapin muli si Onesimo. Si Onesimo ay nagsisina. May isang uri ng pagpapatawad na dapat nating ibigay kahit sa mga hindi naghahanap nito. Ito yung sinasabi ng Panginoon na magpatawad tayo ng 70 times 7 sapagkat ang mga tao ay hindi babalik sa atin at paulit-ulit na humingi ng kapatawaran. Ngunit patuloy tayo ng kapatawad. Ibang sitwasyon ni Filemon at Onesimo, ang pagpapatawad ay sinisimula ng pagtanggap. Ayun na. So, ang sabi dyan ay reception o pagtanggap. Sa isang nagpapatawad na tao, ang una natin gagawin, syempre una, tanggapin natin. Diba? Kasi hindi natin maibibigay yung pagpapatawad sa isang tao kung hindi natin siya tatanggapin. Diba? Sabi nga dyan, may mga uri ng pagpapatawad na hindi na kinakailangan pang natin ibigay. Automatic na. Halimbawa, ano ba magandang example niyan? Yung hindi mo na kailangan. Nagkagalit kayo magkaklase. Kagalit kayo. Di ba kung minsan, o kaya kayo magkapatid, o sa nagkagalit kayo. Di ba kung minsan sa mga bata, yun yung away-bate, na magkaaway kayo, yung sinira, di ba nasira mo kalaro mo yung laruan mo. Tapos sabi mo, hindi na kita bate, ayaw na kita kalaro, naninira ako ng laruan. So, after 1 week, hindi kayo nakita. Pero nakita naman kayo, nakita ulit kayo. Parang wala nangyari. No? Pati ulit kayo. Meron ulit siyang laruan.
Hiniram mo ulit. Hindi niya maiisip na, ay, ayoko nang pahiramin ko kasi sinisira lang to eh. Pero pagka siguro kung mga nasa 12, malaki ka na, 12, 13, di ba? Hindi mo na pahiram yun. Pero yung mga maliliit pa tulad nila, nila paid, ganyan, yung maiisip yan. Pero siyempre, pagka naman malaki ka na rin, meron ako nakakilala, may nakausap ako before. Magkapasa sila, best friend sila, college na. Tapos anong nangyari, nagkagalit sila. Bakit? Bakit sila nagkagalit? Ha? Saan? Thesis? Hindi. Saan? Sa? Mrs.? Hindi, college eh. Jowa. Sa jowa. Nagkagalit sila sa jowa. Kasi jowa niya, tinuhog silang dalawa. Dalawa, magkaibigan. Nag-away sila ngayon, away. Tagal yun. Hanggang sa nakagraduate na kami, sa nakapagtrabaho na kami. Tapos, may mga pamilya kami, nagkaroon na kami na reunion. Nagkaroon kami na reunion, akala ko, yung alam mo yun, yung masama palo, di ba? Kasi syempre, di ba? Pero, nung nagkasama-sama na kami, parang wala nangyari. So, ang ginagawa na nila, nagtatawanan pa sila. Tapos nalaman ko, kasi matagal kami ibingan ng tita. Nalaman ko magkumari pa sila. Naging magkumari pa. So, tinanong ko na, buti, nagkaayos kayo, ganyan. Sabi sa akin, kasi kuya, kasi yung mga kaklase ko, yung mga kaibigan ko ng college, kahit na magkakaedad kami, kuya ang tawag sa akin. Kaya kasi kuya, tatandaan na tayo eh. Yung mga inisip ba? Tatandaan na tayo eh. Kaya, kumbaga, yung wala na. Kasi, siyempre, ano pa yun eh. Mga dalagang binata pa kami. Siyempre, hindi pa ganun ka-stable yung isip, hindi pa ganun ka-mature. So, nagkaayos din sila. So, yun, yung mga tao, may mga pagpamatawad na hindi mo kailangan ibigay. O hindi mo na kailangan hingin. Na nandiyan na lang yan basta. So, yung kay Onesimo, tsaka kay Pilimon, actually, ang namagitan sa kanila dyan si Pablo. Kasi nga, nakita ni Pablo na nagbago na kumbaga, nakita niya yung pagbabago ni Onesimo. Ito naman si Pilimon, dahil sa matagal na kilala, alam niya na kapag pinabalik niya ito, nalaman pa nga niya, di ba? Alam natin yung kwento. Paano nagkakilala si Onesimo at si Pablo. So, nagpababalikan na niya, in somewhat, alam ni Pablo na magkakaayos sila kasi alam niya ugali ni Pilimon. Mas lalo pa niya nakilala ito nung tinanong niya si Onesimo, kumusta na ba si Pilimon? Kasi nga nalaman niya na siya pala ay alipin. So by the providence of God, ginaid ng Panginoon si Onesimo na magkakilala sila ni Pablo. So, ang ibig sabihin ng Onesimo ay useful. Ito ay, kasi nga palayo ito ng isang alipin. So, wala tayong idea kung ano talaga ang pangalan ni Onesimo. Okay, so unang ginawa niya ay kailangan tanggapin. Kaya nung pagbukas siya ng pinto, ito ay kanyang pinapasok. Diba? Tanggapin. At
meron na rin hinawa si Pilimon na si Onesimo ay nagbago na. Bakit? Kasi siya ay bumalik. Kasi kung hindi siya bumalik, alam niya hindi nagbago yun. Diba? So yan. So yun yung una. Ayan o. Si Onesimo ay nagbago na. So, pagbalik ni Onesimo kay Pilimon, ay hindi na siya babalik doon upang maging alipin na kung ano yung para matuwa si Pilimon. Hindi niya siya babalik doon para yung pagsilbihan siya para siya ay matuwa. Kumbaga siya ay bumalik doon para sa Diyos. Para siya ay yung paglilingkod niya ay paglilingkod na sa Diyos. Bagamat siya ay alipin pa rin, tandaan natin na noong mga panahon dati, kapag ikaw ay nakakilala, ang isang alipin ay nakakilala sa Diyos, siya ay alipin pa din. Hindi nagbago yung status niya. Pero ang ibig sabihin niya, siya ay alipin sa natural o sa ano ba yun? Siya ay alipin ni Pilimon, pero siya ay malaya kay Kristo. So yung spiritual niyang katayuan, ito ay nagbago. Naging malaya siya. Pero yung kanyang natural katayuan ay hindi. Siya pa rin ay alipin pa rin siya. Ayan. So napatunayan na pinutunayan din ni Pablo na si Onesimo ay papa. Actually, yung kaya niya pinabalik. Kasi nakita na niya na tapat si Onesimo, tapat na naglingkod sa kanya. Kaya si Pablo, di ba, imbis na anuhin na niya yung permanente na niya sa kanya, pinabalik niya. Kasi kailangan bigyan niya ng kordesiya si Pilimon. Kaya kumbaga sa atin, di ba, sa lalo na sa atin ngayon, di ba, sa panahon natin ngayon, maraming hindi na gumagawa niyan eh. Yung birang-birang gumagawa ng mga ganyan na courtesy na basta na lang ito na lang ang gagawin. Mainam pa rin na tayo ay nagbibigay pugay doon sa mga tao na due o kailangan na bigyan natin ng kortesiya. Naiintindihan niyo ba yun? Ano ibig sabihin nun? Ng kortesiya? Naiintindihan niyo? So yun. Ano pa? So sa discipleship ay kapag tayo po ay nagdi-disciple sa isang tao, kapag ikaw ay nagdi-disciple, mahalaga po na bigyan niyo siya ng laya. Huwag mong ilagay sila sa kahon. Kumbaga, ito ang gawin mo, o ito ang mong gawin, o ito bawal to, o ito lang ang pwede. Huwag niyo siyang didiktahan. Hayaan niyo siya para kaya siya magkamali. Kasi mahalaga po yun na para makita niya kung siya ay nagkamali, alam niya kung paano siya mag-a-adjust. Diba? Ang role po ng nagde-disciple ay gabayan siya. Bigyan siya ng direction. Bigyan siya ng guidance.
Pero hindi yung, ito lang ang gagawin mo, ito mag-quiet time ka, o pag di ka nag-quiet time, ganito, ganyan. Wala, hindi po ganon. Kasi hayaan nyo siya. Kasi para siya ay, makikita natin na siya ay lumago. Kapag hindi po nagkamalihan at lahat didiktahan natin, pag po yan nagkamali ng isang beses yan, siyempre mangyayari sa'yo, masasaway mo, nagkamali. Kaya sa mangyayari yan, sasama loob. Pag sumama loob niyan, hindi niya na-attend. Pagka hindi niya umattend, lipat niya sa ibang church. Di ba? Pag lipat niya sa ibang church, siyempre, di mo na makikita yan. Nasa ibang church na. Pag lumipat siya sa ibang church, ganun din naman mangyayari sa kanya disciple yan doon. Sabihin, ito, gawin mo, ito, huwag mong gawin, ganyan. Nagkamali. Pinagalitan nun. Sino man yun, pinagalitan. Ano mangyayari doon? Sasama loob. Hindi na-attend. Nilipat na naman sa ibang church. Nakailang church na. Pangatlo na. Dito sa pangatlo, meron na naman magde-disciple ulit. Ito, huwag mong gawin to. Ito lang ang gagawin mo. Nagkamali. Pinagalitan na naman. Ano mangyari? Samahan naman loob. Hindi na naman na-attend doon. Nilipat na naman. Pangilan na? 4. Tingin mo ba yung taong yun lumago? Lumago? Binila niya Tina, ganito Lumago? Lumago sa paglipat. Lumago sa paglipat. Lumago sa paglipat. Pero yung kanyang ugali, yung kanyang spiritual na buhay, lumago ba? Hindi. Bakit? Kasi palaka. Ano yung palaka? Alam niyo mga kapatid, pagka ikaw ay pag tinawag ng palaka, ganon, hindi ka lalago. Mas maganda doon sa church na yun, magkamali ka. Mas mahalaga doon sa church na yun, sumama loob mo. Mas magalaga doon sa church na yun, mapaya ka. Kasi, sa pamamagitan ng mga pangyayaring yan, di ba pinag-aralan natin yan? Number 6, sa lahat ng mga injuries, sama ng loob sa pangyayari sa buhay, mga hurts mo, hayaan mo maging yan ang maging kasangkapan mo para ikaw ay lumago. Kasi kung hindi ka nasasaktan, okay lang. Lagi sinasabi sa'yo, ay, naku, halimbawa si Arlene, Arlene, ang galing-galing mo naman, ang ganda-ganda mo naman, ang tali-talino mo naman, ang galing mo, hindi ka na, laging ganon. Ano maramdaman mo? Siya. Ha? Uy, lagi ako pinapati ng pastor. Lagi nga tuwing linggo, nandun na ako kasi lagi akong pinapati. Diba? Pero pagka meron kang sinabi, di ba si Nestor. Nestor, puro kapapogi. Kapaganda nun. Tatawa, ganyan. Diba? Si Pastor, lagi ako pinapansin nito at tuwing linggo Kaya ko nang pumunta rito. Diba? Pag lagi kang gano'n, masyadong manipis. Alam niyo yung manipis? Ha? Balat sibuyas. Alam niyo yung balat sibuyas? Mga nag-aaral dito, alam niyo yung balat sibuyas? Ano yun? Ano yung balat sibuyas? Yung konti sabihin mo lang sensitive. Masyado kang sensitibo. Sinabi ko kay Joshua, kamukha mo si Baste.
O kaya sabihin mo kay Diyos, ba't lagi tuwing linggo, yan ang kulay na orange suot mo, wala kang ba ibang damit? O diba? Lagi na lang yan ito napapansin sa akin, yung damit. Kasi ikaw lang ang ganyan kulay dito, bilas makapansin mo. Isasamahan na loob mo. Ayoko na bumatin doon. Wala laging, kasi pastor laging naninira. Tumitira lagi. Alam nyo, alam nyo mga kapatid, sabi ko kapag ka ikaw ay tawag dito, kunyari natatawag ka, ganyan, isip ka na, bakit ako lagi yung tinatawag? No? Bakit lagi ako tinatawag? Pwede natutuwa sa yung tao. Pwede namang naiinis. Pwede namang hindi nakikinig. Diba? Kaya tinatawag lagi kasi hindi nakikinig. O di ngayon, tinawag ka lagi, hindi ka nakikinig. Sasama na loob mo. Ayoko na. Hindi na ako pupunta. Di ba? O tapos, wala na. Iba meron ka na samaan ng loob doon sa tao. Hindi niya alam. Diba? Kasi yun nga, kailangan kasi na tayo ay marunong tumanggap ng kritisismo. Tama ba yun, Ivan? Mali. Basta constructive. Oh. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng constructive? Ha? Ay, ba't paliwanag mo? Basta yung ano ba, yung ikaw ay mabibuild up ka, makakatulong sa'yo. Tanggapin yun. Pero yun, meron kasi ibang kritisismo na talaga, may masabi ka lang, Mema. Hindi naman gano'n. Sa marunong tayong tumanggap ng kritisismo na yung makakatulong sa atin. Diba? Kasi kung ikaw masyado kang manipis ka pa sa bond paper, o manipis ka pa sa bagay, yun yung onion paper. Alam niyo onion paper? Alam mas manipis? Newsprint. Yun, mas manipis ka pa sa newsprint. Alam niyo, pag nabasa ang newsprint, pag nabasa ay napatakan lang ng isang patak ng tubig, butas ka agad yun. Kasi sobrang nipis. Yung para sa yung kulay ng newsprint, yung katulad mo sa dyaryo. Brown. Yun. Pag napatakan ka nun, napatak yun yung papel. Lusaw agad yun, butas. Huwag tayong ganon. Kasi ang Kristyano po, hindi po siya manipis. Kailangan po ay tayo tumatanggap ng pagkakamali. At okay lang magkamali. Wala akong sisita sa inyo. Sa pagkakamali na yan, diyan po tayo lalaki. Okay? Ano pa? Kaya hayaan natin, yung mga dinipisal po natin, hayaan natin silang magkamali. Pero syempre, depende sa pagkakamali, Baka mamaya, nagkamali, tapos yung pagkakamali niya, lumobot yan. Ibang usapan yun. Hindi yung gano'n, Meron mga tinatawag na may ginagawa doon. So, inaano natin yung church discipline. Natandaan niyo yun? So, ginagawa natin yun. Pero hindi basta magkamali na, baka sa magkamali, okay lang. Merong depende yan sa bigat ng pagkakamali. So, ayan, Paul wants Philemon to receive Onesimus in love to reconcile the broken relationship. Ayan. Wala muna, tanggapin. Pangalawa, restore to service. Ibalik mo siya, restore mo siya. So, ang ginawa ni Philemon, nung tinanggap niya, pinabalik niya. Pinabalik niya sa trabaho. So, sa atin, hindi naman basta, hindi man lahat ng hingi ng tawad sa atin, alipin, di ba? Wala naman tayong, hindi ba tayo ganyan sa panahon ngayon?
So, kapag ang isang tao ay lumapit siya, unang gagawin mo, i-receive mo. Pangalawa, halimbawa sa ministry, papabalikin mo siya sa ministry unti-unti. Naku, maaaring hindi mo kagad siya, halimbawa, siya ay siya yung song leader. Hindi ba na, sige, pinatawad na kita, pinatawad ka na namin. Sige, next Sunday, ikaw nang pakanta. Hindi ganon. Unti-unti rin. No, bibigyan natin ng testing period. Ite-test natin kung talagang nagbago. Kasi ito nga si Paul, sigurado kasi siya na si Onesimo nagbago. Sa panahon natin ngayon, hindi laging applicable yan. Pwedeng kunwarian lang na nagbago. Pero pag nasa labas na ulit yan, hindi mo nakikita, hindi ka nakikita, maring may ginagawa kang kabulastugan ulit. Diba? Ano? Gaya ng palaka. Gaya ng palaka. Kaya, anong tawag dito? I-restore natin. Ibabalik natin ulit sa ministry kung saan siya. Testingin natin. Kumbaga, babalik ulit siya doon sa probationary period. Kasi kailangan may probation, hindi naman laging instant yan eh. Hindi porket na marunong ang tumugtog. Ikaw na agad, di ba? Para sa iba dito sa atin. Si Reggie, di ba? Mayroon siyang nandito siya, bago siya. Meron siyang ilang buwan muna. Tapos may training siya. Si Rose Ann. Magiging mga iba natin mga kapatid. Lagi lahat tayo. Lahat kami. So lahat kami dumaan dyan. Dumaan kami sa probation. Dumaan kami sa training. Kasi hindi man lahat. Pagdating mo, alam mo na. Hindi, tuturuan mo pa rin. Kaya nga meron kailangan mo talaga meron kang disciple eh. May nagdi-disciple sa'yo. Kasi nga, marami pa tayong bagay na wala pa. Nung naging Kristiyano tayo, marami tayong bagay na kailangan basagin sa kaisipan natin. Kailangan natin turuan. Yung mga nakagisa natin dati, naalala nyo, yung pag-aaral natin sa Galatians, yung mga natutunan natin dati, huwag na natin balikan yun. So yun yung ginagawa natin ngayon. Ano pa? So yun na yun eh. Yun na yun. Ang uli, restitution. Ano ibig sabihin nito? The restoration of something lost to restore it to its proper order. So, bigyan, kumbaga, ano ba Tagalog niya? Restitution, yung anuhin mo, itama mo yung pagkakamali. Itama mo. Ano ba pagkakamali ni Onesimo dyan? Ha? Nagdakaw siya ng pera, di ba? Lumaya siya, nagdakaw siya ng pera. So, yung paglalayas, bumalik na siya. Una. Yung pagnakaw niya ng pera, so, kailangan ano gawin niya? Bayaran niya. Parang yung kahapon, meron kami napakinggan ni Ate Senya. Di ba, meron ba kayo alam niyo ba kung ano nangyari sa politika? Hindi, ano? Ano alam niyo? Ha? Bakit? Wala naman tayo binabanggit eh. Baka lang may mabanggit din. Dahil meron kasi isang kandidat, meron kasi nangangampanya. Yung nangangampanya, meron kasi isang kandidato na tira ng tira dun sa isang opisyal. Isang opisyal ng gobyerno. Mataas ang opisyal to. Ngayon, nangyari, tira ng tira. Kampanya, di ba?
So itong opisyal na to, pumunta dun sa lalawigan Titira niya. nung umitira sa kanya. Ito wala naman kami, hindi ko naman alam to. Ba't ako na napakinggan na nung narinig ko, sabi nga namin ni Ate Sinya, kapag naman ang mukha na ito, yung tumitira dun sa mas taas na opisyal ha, tinitira niya itong mataas na opisyal na to, yung pala, yung asawa niya, sila may utang doon. So sinabi nito mataas na opisyal na siniwalat niya doon sa mga tao na merong isa dito na kumakandidato na yung asawa niya may kaso, lumapit sa asawa ko, tinulungan, nung natapos na yung kaso, sinisingit na siya. Parang wala nangyari. Ayaw magbayad. Pero nakikita ko sa social media kung saan pupunta, saan namamasyal ng mga bansa. Tapos ngayong panahon ng eleksyon, namimigay ng pera. Kasabay sinabi niya, bago ka mamigay ng pera, magbayad ka muna ng utang mo. Yung ano na yun, yung kandidato, malamang yan, talo na yun ngayon. So ganun, di ba? Pero mga iba yan, ako personally, ganyan yan. Sino ba nakaranas dito ng may utang? Magbayad? Ano sinabi? Ano sinabi sa'yo? Siniraan ba ako sa bedlock? Siniraan ka pa. Basta bedlock. Sa'yo? Kami marami. Ha? Ano? Wala? Sa'yo siniraan ka, sabay din lang. Sa amin marami. Sa akin, ano? Oo. Laway ka na sa tubig. Tayo sabihin, ito, paano magbabayad si Onesimo? Wala naman siyang pera. Saan siya kukuha ng pera? Wala siyang resources, alitin nga lang siya eh. Di ba? Kaya dun sa verse 19, balik natin ha. Dito na nga lang. Tingnan natin, Philemon. Verse 18. Sabi dito ni Pablo, sabi mo na sa 17, if then you regard me as a partner, accept him as you would me. But if he has wronged you in any way or owes you anything, kung may utang, charge that to my account. Kung may utang si Onesimo sa'yo, i-charge mo na lang siya sa i-charge mo na lang siya sa account ko. Ako na magbabayad. So, yun ang ginawa ni Paul. Inano niya. Siya ang nagbayad ng utang ni Onesimo. So, kung titingnan natin, ano ba ang ginawa ni Jesus? Ginaya niya. Yung ginawang gano'n ni Pablo, ginawa niyang Christ-like. Kasi si Kristo, yung mga utang na hindi natin kayang bayaran, ito ay binayaran niya. Siya ang nagbayad na dapat na tayo ang magbabayad. Nagets niyo ha? Ayan ano ba yung sabi sa Colossians 3:25? Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasama ang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So kailangan talagang pagbayaran natin, may consequence. Kung ano yung nagkamali natin, ginawa ko nagkamali, meron talagang consequence yan. Pero sa panahon sa sitwasyon ni Onesimo, wala naman siyang pera, si nagbayad sa kanya? Si Paul. Parang katulad ng prodigal son.
Sabi niya, nung kumakain siya ng haning baboy, naisip niya, ay babalik na lang ako doon sa tatay ko kasi mga katulong nila doon masasarap pa kinakain. Sasabihin ko sa tatay ko, hindi na ako rin karapat dapat na maging anak mo. Pag tatrabaho ko na lang, tatrabaho na lang ako sa'yo. Dahil sinabi. So bumalik. Pero nung nakita siya, nangyari ba yung nagtrabaho siya? Hindi, di ba? Ano ginawa? Ano ginawa? Nagdiwang. Binihisan, di ba? Binigyan ng singsing, binigyan ng balabal, pinaghanda, pinagdiwang, na yun ang walang anak daw ay bilang dumating, nabuhay na namatay, nabuhay na ulit. So same din yan. Si Pablo ang nagbayad ng utang ni Onesimo. So paano ginawa ni Kristo sa atin? Meron tayong utang na hindi natin kayang bayaran. Kahit anong gawin natin, kabutihan, kahit anong pagpapakabait natin, hindi natin kayang bayaran. Si Kristo lang ang mayroong kaya. So siya nagbayad ng utang natin na ayan, Christ paid the debt for us. Si Kristo nagbayad ng ating mga utang. So ayan, ang sabi, Paul offers himself as the substitute to pay Onesimus' debt. This is Paul in a Christ-like way, bringing together the last part of the restored relationship between Philemon and Onesimus. So yun, so para maging ganap yung restoration ng relasyon ni Philemon at saka ni Onesimo, binayaran niya yung utang ni Onesimo kay Philemon para maging maayos muli yung kanilang relasyon. So ganun din yung sinasabi sa atin. Yan yung ginawa ni Kristo sa atin, na binayaran niya yung utang natin sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus, pagkanibing at pagkabuhay na muli, para ma-restore yung relasyon natin sa Diyos Ama. Kung sino man ang naniwala doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay may buhay na walang hanggan. Kayo ba naniniwala kayo doon? Ano ang tatlong mensahe ng salvation? Ano yun? Huwag yung kakalimutan nyo na death, burial, and resurrection. Ganun lang ka-simple. Kaya sa atin po ay pinag-aaralan natin yung soul winning, kasi po kailangan maging convinced tayo na tayo ay ligtas. Kasi kung ikaw ay ligtas, hindi ka mahirapang mag-soul win. Hindi ka mahirapang mag-share. Kasi convinced ka. Ngayon, kung nahirapang mag-share niyan, tingin ko hindi dahil sa hindi mo alam kung paano Kaya ka nahihirapan kasi hindi ka mismo kumbinsido. Hindi ka naniniwala. Kasi doon sa mga kumbinsido, hindi yan mahirapan. Kahit balu-baro tok yan. Basta maipapasok nila yan. Ayos, no? Kaya I hope na bawat isa sa atin ay matuto yan at convince talaga. Kaya paulit-ulit natin inaaral yan, iba-iba lang approach yung ginawa ni Christ sa atin. Yan, tulad niyan, yan pa rin ang salvation pa rin, na pinagbayaran ni Kristo yung mga kasalanan natin para maging malapit o ma-restore yung ating relasyon sa Diyos. Yan din yung mensahe dyan. So ang una, sa isang tao nagpapatawad, ang kanyang unang gagawin ay tanggapin.
Pangalawa, i-restore mo sa service. Pangatlo, restitution. Kumbaga, itama yung pagkakamali. No? So next week, ito na po yung huli natin. At hopefully next week matapos natin yung 19 to 25. So dalawang libro na yung natatapos natin. Galatians tsaka Pilimon. May 13 pa tayo. Ay hindi, may 11 pa. Diba? Pag-aaralan natin yan. Sige tayo po ito ngayon.